Ginaisip na ko ni always privilege nga makashare sa inyo sa pulong sa Ginoo. O mao ni ang ubos nga alagad sa Ginoo. Dili lang ubos, mubo pa gyud. pero salamat sa Ginoo tungod kay makahatag ko sa inyo og mensahe sa pulong sa Ginoo. Tong nauna si Pastor Jan nagwali siya diri and then nakita na kung nadungog na ko sa social media nga bugnaw kay tingog si Pastor Jan. Anak ko pabugnaway, siguro tingog ang sa tagsino. Pero na-experience na ako, bugnaw yun ay kay bugnaw kayo. Sabi nag-ulan pa yun, ako kay bugnaw yun kayo. Sa mo nang bugnaw, kakurug-kurug kay bugnaw po. Apil po siya kulba ni. Pero salamat sa Ginoo sa inyong presensya nga gihatag niya sa mo adria. So, of course, ako po ga-expect po ko sa inyo tungod kay bugnaw man ang panahon, so ga-expect ko nga dili ra pod manginit atong sampot dira. No, kaya ang wali mo po raman po 30 minutes lang ni siya o 1 hour. Kaya ra. No, and then of course salamat po Elder John sa pag-introduce ako karon nga kabuntagon. And then daghuna-huna pud ko ba nga sa dihang gi-approach me nga magwali, anak ko nga siguro ginatan-aw siguro nila kung unsang klase nga kalibre ni ang among pastor nga gi-hire diri. Oo. O niya, akong masulti sa inyo di ba intira yun intahon ko? Pero ang balaan gikan sa Ginoo. Okay? Kung maigo ta, or mabless ta, or mamove ta, sa bala or sa pulong sa Ginoo, muamen lang tayo. Amen? O naanay na igo. Okay na. So, salamat sa Ginoo, karon nga kabuntagan. Of course, ang ato ang pulong sa Ginoo karon, ato ang hisgutan, diri sa Juan, o John, Chapter 10. If you have Bible with you, please open it para makasunod mo sa story or sa nahitabo aning kining sa John chapter 20. Of course, kini siya nahitabo ni siya kadlawon or sayo sa buntag sa susamang adlaw Domingo sa Sunday morning. Nahitabo ni siya sa Domingo gyud. Sa dihang si Maria Magdalena niadto sa lubnganan ni Ginoong Hesukristo. And then pag-abot na dito, nakita niya nga, open ang tomb ni Jesus Christ. Hala, naabre ang tomb ni Jesus Christ. And then, pagtanaw niya, naabre, nibalik din siya, giadto din niya ang mga disipulo. Pag-adto na mga disipulo, giingnan niya. And then, this Peter and John the Beloved, nag-rush, nag-competition sila, dagan paadto sa lubnganan, to the tomb. And then, mas kusog man ni dagan si John kaysa kay Pedro, hinay mudagas Pedro, una siya abot dito. Pero wa siya ni sulod dayon. Pero nakita niya nga open ang tomb. And then, pag abot ni Peter, nisulod dayon sila duha. Pagtanaw nila, wala gyud di ay. Ang nabilin dito ang linin la gyud intawon. Ang sapot la gyud intawon nga gibalikos kay Jesus Christ. Ang ilahang nakitaan. And then, naglibog sila. Nganong gihilabtan or nganong nawala si Jesus Christ. But in that moment, wala gihapon sila nakaintindi sa giingon sa propesiya nga sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw siya. Wala gihapon nila naintindihan. And then, of course, dibalik sila sa iyang mga kauban. And then, kini si Maria Magdalena, tungod kay love kay niya si Jesus Christ, nibalik gihapon sa tomb. And then, niadto gihapon dito sa sulod sa tomb. And then, naghilak siya dito. And then, naay duha ka anghel. Sumala sa Bible, naay duha ka anghel nga iyahang nakitaan. Ang isa nitindog sa uluhan, ang isa nitindog sa tiilan. And then gipangutana sa anghel si Maria. Nganong naghilak man ka? Then ang tubag ni Maria, tungod kay gikuha man gud nila ang ako ang Ginoo. Ug wala ko kabalo kung asa nila gibutang ang ako ang Ginoo. So na-feel ninyo kung unsa kasad, unsa kasakit ang gibati ni Maria Magdalena sa dihang nakit-an niya nga wala na ang iyang beloved Lord, ang iyang gihigug mga Ginoo, nawala na, gikuha na didto. And then sa paglingi niya, nakita niya si Jesus Christ. Pero wala niya na-recognize nga si Jesus Christ na ito. Wala niya na-recognize. And then gipangutana siya ni Jesus Christ, babae, yan siya. Nganong naghilak ka man? Unya, abi ni Maria o kanang ang hardinero to. O niya, ang nakakatawa is iya pag yung napasanginlan si Jesus Christ. Ano siya nga, basin ikaw nagkuha sa ako ang Ginoo?
Dahil sa pasing ikaw nagkuha sa akong Ginoo, palihog ko, ibalik. Kung asa man nimo siya ibutang, sultihi ko, kaya akong kuhaon. Subaon na yung giingon. And then, gitawag siya ni Jesus Christ. Ano siya? Maria. Paglingin niya, o dito na-recognize niya, nga, si Jesus Christ ay kini. Ano niya siya? Rabboni. Meaning to say, teacher or magtutudlo. So nakita niya, ay, nabuhi di ay, nag-resurrect balik ang akong Ginoo. Yeah, nag-resurrect balik. And then, of course, if ikaw si Maria Magdalena, and then nakita nimo ang imuhang Ginoo nga nag-resurrect balik, nakita nimo bodily nga nakita nimo unsa man imuhang bation. Of course, gusto ka mo gakos. Yeah? Gusto ka mo gunit. Pero, gisaway sa ni Jesus Christ. Ayaw sa ugunit sa ako. Kaya wala pa ko nakauli dito sa amahan. Muuli sa ako dito sa amahan, which is, mauni inyuhang amahan pod. Muuli sa ako sa akong Ginoo, which is, inyuhang Ginoo. So, mo ito yung giingon niya. No? And then, gi-instruction na siya ni Jesus Christ, ano siya, isulti hinoon kung unsa ang nahitabo diri karon didto sa mga disipulo. And then of course, tungod kay si Maria, obedient man, and then gisultihan niya ang mga disipulo. Gisultihan niya ang mga disipulo kung unsay nahitabo nga nag-resurrect si Jesus Christ, nakita niya bodily nga buhi si Jesus Christ. And then pagkahapon niya na, hapon na, kilom-kilom na, ang mga disipulo nisulod na sa isa ka kwarto. And then ilahang gisaradan. Tungod kay nahadlok sila sa mga Pariseo o mga teachers of the law, mga leaders dito tungod kay hostile sila sa mga followers of Jesus Christ, ilahang gisaradan. And then suddenly, bam! Nagpakita si Ginoo si Kristo. Ana si Ginoo si Kristo, peace be with you, ang kalinaw maanaa kaninyo. Tanawa, ana siya. Gipakita dayon niya ang iyahang mga kamot, ang agi sa lansang. Di mailhan nga agi siya kamatayon og nabuhi na banhaw siya pagbalik og wala sila nagmata-mata lang kundi nakita nila bodily si Jesus Christ nga nabuhi. And then pagkahuman na to, pakita niya then nagreet na po siya. Ano siya? Peace be with you. Og mao na niya ang ginasulti diriya sa John 20:21. Ano siya? As the Father has sent me, I am sending you. As the Father sent me, I am sending you. So muna siya gingon. And then, wala pa na nahuman hanto dira. And then, huypan sa Ginoo ang ilahang mga ulo. And then, niabot ang balaang espiritu sa ilaha. And then, pagkahuman giingnan siya ni Ginoong si Kristo nga, kung kinsa ang inyuhang pasayloon diri sa yuta, pasayloon sa langit. O kung kinsa man ang dili ninyo pasayloon diri sa yuta, dili pasayloon sa langit. What is a specific ministry or power or authority nga gihatag ni Ginoong si Kristo para sa kini sa mga disipulo. Sa iyahang mga disipulo, which is the apostles. Specific kayo ang iyahang gihatag nga authority. Nga kung kinsa gani ang dili ninyo pasayloon diri sa yuta, it is because of this ministry of what would happen to you, that you are beheaded, that you are tortured. Kung dili ninyo pasayloon ng tawhanan ni, dili ni sila makabaton og kaluwasan, never bisan kanusa. Pero kung pasayloon ninyo bisag gipatay mo, then mapasaylo sila dito sa langit. Mapasaylo sila dito sa langit. So muna, then muna ang specific. And then pangutanon nato karon, atong tan-awon ni karon, kung papaano gisend sa God the Father si Jesus Christ. How the God the Father sent Jesus Christ? Giunsa niya pag-send si Ginoong Jesucristo. He sent Jesus Christ as what? As a son. Wow! The darling of heaven sent by the Father to the world, to the earth. Of course, nagbutang po ko kanang reason, purpose, and reward of sending. Di man na pwedeng ginasend ka o ginapadala ka dito nga wala kay purpose. Unsa na dito tao ka? Di ba? Unsa na dito, wala kay purpose, unsa na dito ka magtanga-tanga ka dito? Uli nimo, okay sige nga. So dili ingon ana, so na ay purpose, a reason, purpose, and reward of sending. First purpose, of course, the reason is of sending of Jesus Christ to serve people as the sacrificial lamb
of the Father for the atonement of our sins. So mauni ang reason of the Father nga gisend niya si Jesus Christ para maserbisyuhan ang mga tao as a sacrificial lamb nga gikan sa Amahan. Dili siya basta-basta nga sacrificial lamb. He's from the Father for the atonement of your sin, my trespasses, my iniquity. For the atonement. Para ma-redeem tatanan. Tungod kay kita distant tatanan sa death, spiritually the death. And then mauni ang reason why God the Father sent His only Son, the begotten Son, the darling of heaven, para nis imuhag para sa kuha. Okay? Para sa imuhag para sa kuha. And then, next is, ano purpose? Ang purpose ano is for reconciliation for His people back to the Father. Nga magbalik ang ato ang maayong relasyon sa Amahan through the Son, through Jesus Christ. Nga mabalik ang ano man day, Pastor, naunsa man day ita atubangan sa Amahan. Remember, the first sin, okay? Unang nagkasala, disobedience, unsa ba ikasulti nimo sa inyohang sa gibuhat nila Eva ug Adan kaniadto. Tungod adto kita na inflicted tatanan. Murag na COVID, murag na sipunan tatanan kadtong salaa nga hangtod karon nadala nato. That is why ang ato ang nature is a sinful nature. Ang ato ang nature as a man, as a human. Ang ato ang nature is makasasala gyud. Di ba? Usahay man gani Kristohano na ta, usahay ka may slide pag yun makapamalikas pa man gani. It is because that is our nature. So because God the Father loved us so much this big, muna gipadala niya si Jesus Christ. And then, na-reconcile ta through Jesus Christ. Okay. Through Jesus Christ. And then, unsay reward ni Jesus Christ is this. Na-reclaim niya balik ang iyahang tao. Reclaim His people. Na-reclaim ta niya balik. We're once in the side of God, and then in the side of evil. Kaya nga naman, tungod kayo nakasala ta, nahimot ang anak sa yawa, sa demonyo. Di ba? Tungod ay pagpakasala na to, tungod kay nakasala ta. And then, dili na ta, maglison na tagbalik sa Amahan, tungod kay holy ang Amahan, kita hugaw na ta. But because of Jesus Christ, nakabalik ta, and then, muuni ang reward nga gihatag sa Amahan, sa anak, nga ma-reclaim niya balik ang iyahang katawhan. So that is why ikaw ug ako, anak na ta ni Kristo. Anak na ta ni Jesus Christ. We are the son of Jesus Christ. Na-reclaim, we are the people of Jesus Christ. Na-reclaim na ta niya balik. Gikan sa sala. Gikan sa pagkaulipon sa sala o gikan sa kaaway. Okay? O gikan sa kaaway. So that's how God the Father sent His Son Jesus Christ. Okay. Again, namatay siya, di ba? Sacrificial lamb siya. Gihatag yun sa Amahan para sa toang tanan. Mamatay diya sa cross, mag-suffer, sakiton, pakaulawan, di ba? And then, unsa pa gibuhat sa iyaha, it is because of you. Kaya nga naman, dili siya gusto nga maadto kag impyerno. Remember, we are created in God's image. Ngunit hindi siya gusto nga ang imahe sa Ginoo maantog impyerno. That is why He gave His only Son. Okay? So, and then, papaunsa man po niya, gisend ang iyang mga disciple. Of course, He sent them as an apostle. Apostoles ang pag-send niya sa mga disciple niya. O kini mga apostoles, mao po niya ang reason of sending sa ilaha. To serve God by proclaiming the gospel of Jesus Christ to the people, baptize and disciple them to become more like Jesus at any cost. Para magserbisyo sa Ginoo, to proclaim the gospel. Di ba? Ang ilang gibuhat sa diha sa Acts, ang ilang ginabuhat, sige proclaim sa gospel. Sige gwali about the goodness, about the salvation nga makit and found in Jesus Christ. And then, di-baptize
Wala ni baptize, gi-disciple pag nila kay ano kining madisipulo nila moadto sa laing lugar, sila na pud ang mag-spread og gospel didto. Okay? Nga to become more like Christ, not to become more like Peter or more like John or Matthew, but to become more like Christ. Okay? Kita dira gi-disciple ta not to become more like Pastor Ken or Elder June, but to be more like Christ. Amen? So, himuon nato ni. Okay? We are disciples to become more like Christ. Sila at any cost. At any cost. Ang cost sa ilahang pag-proclaim sa gospel, they are all beheaded. They are all martyred. Martir sila tanan. Di ba? Kipang patay sila tanan. Nangamatay sila tanan tungod sa pag-spread sa gospel. Tungod sa pag-proclaim nila the gospel of Jesus Christ. Ug isa lang, sa extra biblical stories, of course, makita-ana nimo sa Biblia, dili kayo nimo mabasa, pero sa extra biblical stories, na kayo mabasa kung paano sila namatay. Okay? Only John lang, si John the Beloved, ang wala nahibaw-an kung namatay ba sa pangidaron or wala ba namatay. Some scholars believe that si John is namatay sa pangidaron, ang uban nag-ingon nga, wala pa daw namatay hangtod karon. It is because of the conversation that they had, nga si Peter, gisulti sa Ginoo kung papaano, kung unsang klase ang kamatayon ni Peter, ang klaseng kamatayon nga mahitabo kay Peter. And then, anak pa dahil si Peter, ako lang ba di ay Lord? Kini siya Lord. Unsang klaseng kamatayon ang mahitabo sa iya. Ingon na yan ang Ginoo nga, magbuot pa dahil ka nga kung hangtod siya kung pagbalik, dili pa na siya mamatay? So muna nag-spread ayon ng rumors nga dili mamatay si John hantod sa pagbalik kadawang pagbalik ni Ginoo si Kristo. So that's scholar nga mo na ginaingon sa scholar. Pero silang tanan, lalo na ang early believers, they are all beheaded. In fact, di ba, isa sa mga ilahang mga prosecutor, si Pablo. Baghang pamatay si Pablo nga mga disipulo ni Ginoong Jesucristo, mga follower ni Jesus Christ kanadto. They're all nangamatay sila. And then, same as ngayon Jesus Christ, as the Father send me, I am sending you. Of course, literally, mga matay po mo tungod sa ako. Tungod sa pag-spread sa gospel. Tungod sa mga matay man mo, pero nagahatag mo og kinabuhi sa mga taong makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Pero dili sayang, no? Dili sayang ang ilahang kamatayon. It is because there is purpose. Okay? There is purpose. At any cost, bisag unsa. Di ba? Bisag unsa ang mahitabo, basta i-proclaim ang gospel ni Jesus Christ. And then, ang purpose is to declare the victory in Christ Jesus over sin and death. Nga i-deklara, di ba? Ang kadaugan, di ba, nindot kayo, no? Wala pa ka naadto sa finish line, pero nadeklara na ang kadaugan. Okay? Wala pa ka nahuman sa imuhang finish line, pero nadeklara na ang kadaugan. Diha kay Ginoong Jesucristo over sin and death. Di ba? Kabalota nga, kitang tanan, makasasala gyud ta tanan. Wala gyud mingon diri nga, pastor, kasala, pastor, kasala gyud ta tanan, makasasala gyud ta. Di ba? Pero, bisan pa man niini, gideklara na. Okay? Gideklara na. Nga naay kadaugan, diha kay Ginoo Jesucristo, diha sa sala og sa kamatayon. That's the good thing. Sumuo na yung purpose. Sumuo na nga bold kay sila, bisan og mga matay sila, courageous kay sila, bahalag unsa ni bisan pag latos-latoson ninyo, diha sa Acts, diha ninyo makit-an ang ilang story. Nga gipang praisel sila, nga gibuhian na pod sa sa anghel, gipaadto na pod sa synagogue. And then wali na pod sila dito pangkulatahon sila, hangtod nga gipang patay, pero dili na hadlang para sa ilaha nga i-declare nga magwali tungod kay nakabalo sila nga naanay kadaugan nga ilang gigunitan diha kay Kristo. Diha sa sala og diha sa tinuod nga kamatayon diha sa impyerno. And then what is the reward? Reward is eternal life. Kinabuhing walay katapusan. Okay? So how about us? Kita karon. How Jesus sends us? Of course,
He sent us as a disciple. We are apostles' disciple. Itong mga apostoles ka nato na mga disciple, itong mga disciple na, disciple. Hangtod sa atong generation karon, we are all disciple of Jesus Christ. Kaya mo naman, mauna ang gi-commission sa Ginoo sa ilaha, nga i-disciple. Di ba? Ang first hand nga nagdawat sa kana nga commission, sa pag-commission sa Ginoo, ang mga apostoles. Sila ang isugo nga pag-baptize and pag-disciple them to all nation. And then, pagkahuman na, gitudluan po ta nga, sige, pag-disciple po mo. Mo nang up to now, mo nang kita karon gisenta as a disciple. Disipulo ni Ginoong si Kristo. And then the reason for sending is as to serve God and reach out the unsaved one and the unsaved loved ones. Basta na po mo na-reach out nga unsaved loved ones. Yung tawon, unahan na ninyo. Di ba? Unahon na to ang unsaved loved ones. Una ang mga unsaved one. Ang loved ones mga loved ones na to. Tanaw na to. To serve God, pagserbisyo sa Ginoo. Of course, ang serbisyo, paano ba nato maserbisyohan ang Ginoo, Pastor? You can serve God by serving people. When you serve people, you are serving God. Okay? Sa dihang gi-reach out nimo ang tao, sa dihang giwalihan nimo ang tao, gitabangan nimo ang tao, you put your life sa iyaha, gitabangan himuon, i-disciple nimo siya, and then your service is your service to God. Your service to these people or to this man or to this woman is your service to God. Serbisyo na nimo sa Ginoo. Mao na ayaw og kanang kakapoy, ayaw og ka-discourage. Kaya nga naman, kanang imong serbisyo sa imong isig kaingon, serbisyo na nimo sa Ginoo. Okay? And then, unsa ang purpose? The purpose is to model the teaching of Jesus Christ and live the sanctified life. Okay, ang purpose pila na ba katuig ta na imong Kristohanon? Kinsa ba ang pinakatigulang nga Kristohanon diri? Pila na katuig mo naging Kristohanon? 50, 60, 40? Mas tigulang mo sa kuha. Nahimong Kristohanon. Pero how about modeling the teaching of Jesus Christ? O nagpuyo ba ta this kind of sanctified life? Kumbaga, set apart nga kinabuhi gikan sa kalibutan. Nagpuyo ba ta ana? Isip usa ka Kristohanon. Isip usa ka model sa gitudlo ni Ginoong Hesukristo kanato. Kapila naman ta nakadungog sa pulong sa Ginoo. Di ba? Sa prayer meeting, siguro napatay mga Bible studies. How about that? Gimodel ba nato ang teaching ni Jesus Christ? Yeah. Puyo ba nato or kinabuhi ba nato ang sanctified life? Basin sa Domingo lang. Pastor, sanctified life ni. Ginamodel nako ang teaching ni Jesus Christ. Keep the Sabbath day holy. Okay. Domingo man ron. Okay? So, of course, kinahanglan nga i-model na to. When God says, love your enemy, then love your enemy. Muna yung teaching. When God said, follow me and take up your cross, then follow Jesus and take up your cross. Bahala kung sa kabugat. Bugat pag yun ang kaugalingon nga kagustuhan, no? Atong isurrender sa Ginoo. Then, paano nimo siya i-model ang teaching ni Jesus Christ if you yourself in denial ka? Di ba? Dili ko, piliun na nako ni. Piliun na nako ang teaching ni Jesus Christ. No, tanan nga teaching ni Jesus Christ, i-model nimo. Mo ni siya ang pag-set apart nimo sa imuhang kaugalingon diri sa kalibutan nga ang imuhang kinabuhi, ang imuhang purpose, ang imuhang huna-huna, dili na pang kalibutan, kundi pang langit na. We know that our citizenship is in heaven, di ba? Dili sa kalibutan. So, muna atong huna-huna perminti, sanctified life or set apart, gikan sa kalibutan, tungod kay panglangit ta. Di ba? Ayaw huna-hunaan at magbato ka diri sa kalibutan, kay way magbato diri sa kalibutan. Okay? So, muna ang purpose. And then, what is the reward? The reward is eternal life. Yeah? Muna ang reward nga gihatag sa Ginoo, ang kinabuhi gihapon nga walay katapusan.
Kisa may dili ganahan o kinabuhi way katapusan diri. Kita ganito na magsakit ganito, bisag tigulang na to, magsakit ta, mag-inom magitag tambal. Kaya gano'n, gusto tagtaas ka kinabuhi. Pero, sundon lang nato, himuon nato ang gusto sa Ginoo kung gusto kag taas nga kinabuhi. Sobra pa sa taas sa kinabuhi, kaya wala ni katapusan nga kinabuhi nga ihatag sa Ginoo sa imuha, sa ako, sa ato ang tanan, once you obedient to Him. Okay? Jesus Christ, or Jesus called and sent by the Father as a sacrificial lamb of God. We know that. The apostle, they are sent not just a disciple, but an apostle. And they are called to be martyred for the gospel. They are all beheaded and die, as we know in the extra biblical account. Only John the beheaded, doesn't have record and believe that he died of ages, and others says he is alive up to now. So the early church pays the cost for the sake of the gospel of Jesus Christ. The early church pays the cost for the sake of the gospel of Jesus Christ. We, in this generation, the church is not called to be Jesus. Okay? To be Jesus. And nailed in the cross every April. No. Yeah? That's stupidity. Kada Abril nga naay magpapako sa cross. That's stupidity. Wala tagitawag nga mahimo Jesus. Okay? We are not called to be apostle. Apostle meaning being a disciple during Jesus' earthly ministry. Being eyewitness of resurrected Christ. Mo na ang meaning sa apostle. And being directly called and commissioned by Jesus in that time. Directly commissioned by Jesus in that time. Okay? Excuse me. We, the church, we are called to be committed to Him. Gitawag ta sa Ginoo diha kaniya. O gitawag ta nga mahimong mag-commit or magkumitar ta diha sa iyaha. And become His disciple. This calling is not the least, but the endearing calling to be like Him and being part of Jesus' continued ministry for the lost one as church. Partnership nato kay Ginoong Jesucristo sa pag-reach out nato sa mga nangawala as a church, as a whole community. Okay? Church, the God of universe impressed the heart of the church as a community, called to be committed to Him and become partner for the expansion of kingdom. And so, continue to promote, provide, encourage, pray, and pursue on what God has impressed to the heart of this church. Kung unsa may gi-impress sa kasing-kasing sa Ginoo sa kini nga iglesia, so continue ta sa pag-support. Encourage, mag-pray ta. Okay? And to do this ministry. Tungod kay mo na gi-impress sa Ginoo sa kasing-kasing sa kini nga church. We are also sent as an individual church. Kita pod, gisend pod ta sa Ginoo as a individual church. Diba? Na ay church as a community, and we also sent by Jesus as an individual church. To the different workplace and to the different people, as a disciple, you bear the very heart of Jesus. As a disciple, again, gidisciple ta to become more like Christ. So you bear ngayon, ginadala na nimo karon ang the very heart of Jesus. To reach out the lost one and let them know who Jesus is once he walks on earth and fulfill the purpose of redeeming and atoning us from sin and death. Always remember, you are His disciple and being sent in the specific place and the specific people for the specific purpose. And do what the Lord God has impressed to your heart. Himuon nato kung unsay gi-impress sa Ginoo sa inyuhang tagsa
kakasing-kasing. Whether this is to give sa paghatag, to encourage, to advise, to preach, base na dito, to preach, to support, to work, and then kung mo nag-i-impress sa Ginoo sa imo, then do it. Just do it. Himo mo na to. Kay mo gusto ipahimo sa Ginoo sa atoang kinabuhi. Ayaw pagduha-duha. Okay? Dili ta magduha-duha. Itong himuon. Himuon natin ito, magnify Jesus Christ in the community kung asa ka karon na belong. Kung sa imuhang workplace or sa imuhang eskwelahan, sa inyong eskwelahan, sa inyong workplace, kung asa ka gibutang sa Ginoo karon, then do the ministry ang gusto ang gi-impress sa Ginoo sa imuhang kasing-kasing for the magnifying, para mapailhan si Jesus Christ dira sa inyong komunidad, and then mailhan nila nga ikaw disipulo ka ni Ginoo si Kristo, nga gisend ka ni Jesus Christ dihang dapita. And then you will feel the purpose sa pagbutang sa Ginoo sa imo diha. Dili na siya kanang aksidente nga gibutang ka sa Ginoo sa place karon nga imong gitrabahuan or sa family karon nga where you belong. It's not an accident. Na ay purpose ang tanan. Di ba? Gibutang ka diha tungod kay naa kay ministry. Nakakadiri karon na minaw ka sa pulong sa Ginoo karon, and then nahibaw-an nimo kung asa ka nga place, then gibutang ka sa Ginoo diha to do the ministry. Okay? Everything you see is a ministry. Bisan gani sa paghatag og tubig, bugnaw nga tubig, that's a ministry. Di ba? That's a ministry. So himuon na to na para ma-magnify si Jesus Christ sa imong kinabuhi, and tell them the gospel of salvation sa dihang maka-advance na ka. Di ba? Maka-advance na ka sa lidan. Tell them the salvation that we found in Jesus Christ, and then hinay-hinay ninyo sila disciple. Hinay-hinay na sa disciple to become more like Christ and rejoice together as you usher them in Christ. As you usher them in Christ, rejoice together. Pwede na yung invite sa simbahan. Di ba? So then, nag-expand ang kingdom sa Ginoo sa ato. Then the question now is that, okay, the church are not called to be martyred, but to be committed to Him. But the question now is that, what the Lord God has impressed to the heart of the church as a community and as a church, as an individual. Okay. Yung sa may gi-impress sa Ginoo sa matag church as an individual sa inyong kasing-kasing karon. So assuming nga naa nag-gi-impress sa Ginoo sa inyong kasing-kasing karon. So hunahuna namin nimo, unsa di gi-impress? Unsa di gusto sa Ginoo nga akong buhaton? Lord, napangutanan na ba nimo sa Ginoo na? Lord, unsa man akong buhaton, Lord, para sa imuha? Napangutanan na nimo na sa imuhang kaugalingon? Then if napangutanan nimo, then naa gi-reveal sa Ginoo sa imuha, I want you to remember these two things. Kining duha ka butang nga gusto ipabuhat sa Ginoo while you doing the ministry. Unang-una kini, be sent like Jesus. Okay? To serve God and reach the unsaved ones and to the unsaved loved ones. So kinahanglan ka sa dihang maghimo ka sa ministry, sa dihang gi-impress ang Ginoo sa imuhang kasing-kasing, nga mao na himuon, kinahanglan nga be sent like Jesus. Like Jesus, becoming more like Jesus is this. Una, in service and ministry. Sa imuhang pagserbisyo or sa imuhang ministry, dapat Jesus-centered, dili self-centered ang imuhang pagministry, ang imuhang pagserbisyo. Ayaw kuha ang spotlight, always ang spotlight kay Jesus Christ sa imuhang serbisyo o sa imuhang pagministry. Wala tay atua diri iyahan ni tanan. Always remember that. Walay elder, walay deacon, walay kinsa may dato diri in terms of ministry and service to the people, iyahan ni tanan. Okay? And then in character and attitude, while you are serving, where you are sent, like Jesus, kinahanglan nga makit-an pod ang ato ang character or attitude nga parehas kay Jesus. Yeah? Dili parehas kay Judas, kundi parehas kay Jesus nga attitude. Okay? And then in thoughts, dili na to hunaon nga kini himuon ako ni gisend ko like Jesus, himuon ako ni para ako mahimong famous, para mas mailhan ko. Kaya ako na good ni. No. In touch always to give reverence to our Father.
nga maghatag ta og paghimaya sa ato ang buhi nga Dios nga nasa langit. Okay? In language or in speak, the way you speak. Sometimes na ba dirita man no, mahulog. Kay usahay harsh ta istorya. Then you need to ask God, Lord, help me how to say it, what to say it. Unsa man dapat nga klase nga tono akong ihatag o unsa man klase nga words ang ako ang i-advise or ihatag. So, kinahanglan nga makit-an pod sa imuhang pag-istorya. Okay? That your words is uplifting, not degrading. Okay? Dili siya makapag-degrade or maka-discourage na hinoon. Imbes ka mag-encourage ka sa imong isig kaingon, ma-discourage na hinoon. So, kinahanglan bantayan nato na. Okay? And then in spirit, of course, the very spirit of Jesus Christ, kinahanglan na sa tuwa. Di ba? Nasa spirit of God, na may fruit of the spirit and the spiritual gift. So, ato nang gamiton. And then, in interest and purpose. Sa mga interest, o sa mga purpose nato, sa ato ang kinahanglan, ang ato ang interest is for the kingdom expansion always. Okay? Dili siya kanang pocket expansion or kining church expansion, kundi kingdom expansion. Mag-expand ang kingdom sa Ginoo. Dili ang ato ang possession. Remember, kung pila ka katuig diri kalibutan, o kung hantod sa 60 or 80 anyos ra ka, gamay ra kayo na nga tuig para imong i-enjoy, imong iilis sa walay katapusan niya kinabuhi. Remember nga muagi ra tanin ning kalibutan ni. Okay? We are all alien. Muagi ra gyud tanan diri And then ayaw ninyo kanang patabaa ang inyong kaugalingon kundi for the expansion always the kingdom of God. Kay dili siya in vain. Mapuslanon kay siya sa inyuha sa ato ang tanan og of course makahatag og kahimayaan sa Ginoo. Of course in faithfulness sa pagkamatinud-anon. Okay? Matinud-anon man tayo sa simbahan, sa pagsuporta, of course, lindot na. Then, mas importante is that matinud-anon ka diha sa Ginoo. Kaya no matter what happened, kung matinud-anon ka sa Ginoo, ang simbahan na may gagmay nga conflict or dakong nga conflict, dili ka mawala diha kay Kristo. Mao na pinaka-importante. So kinahanglan ang imong faithfulness diha kay Ginoong Kristo. And then encourage. Kinahanglan courageous ka sa mga butang or sa kung unsa man gi-impress sa Ginoo sa imuha. Sa imuhang paghimo ining ministry. Kinahanglan kanang alasgado gyud. Di ba? Sige, okay, mo ni Lord, sige. What's next? Mga tanan ba unsa sunod, Lord? Oo. And then in obedience. In obedience. Mora ba niya usahay daghan mga hulog aning in obedience? Di ba? Kadaghan jud na hulog ang mga Israelites ani. Kay tungod kay maglisod sila og obey. So we as a disciple of Jesus Christ always ask God guidance and obey kung unsa man ang ginasulti o gi-impress or gina-reveal sa Ginoo sa imuha. Okay? And then in love. Then himuon nato na kung isenta then sent like Jesus in love, out of love tanan ang imuhang himuon. Nga naa joy paghigugma. Tungod kay ngano man si Jesus Christ natagaan na karon og kinabuhing walay katapusan tungod kay gugma, tungod sa gugma sa amahan kanato. Ug of course ang gugma ni Ginoong Hesukristo para kanato. Secondly, kini, serve life like Jesus. Okay. To model the teaching of Jesus Christ and live the sanctified life. So, magserbisyo ta o kinabuhi, serbisyuhan nato ang kinabuhi. Kaganina sent like Christ, be sent like Christ. Karon is serve life like Christ. O magserbisyo ta o kinabuhi parihas kay Ginoong Hesukristo. Okay? And then, as we serve life like Christ, so we need this. Dapat with compassion. Naagid kay paghigugma, dili pwede ko compassion, no? So naagid dapat with compassion. Si Jesus Christ, grabe ang iyahang compassion sa tuwa. Di ba? He gave Himself. Kung kanang nadunggan ako or story ni late Judge Reyes,
Jordan Reyes, ana siya nga, kung makita nimo pastor ang gilaktan ni Jesus Christ, gikan dito sa Jerusalem hantod sa Golgota, nagtiniil ra na siya, ang mga bato hait kaayo. Unya, gaano pa siya, gapasan pa siya og kanang cross. Galakaw siya dito nagtiniil. So see, ang tiil paslot-paslot ang tiil. Ang likod daghan kayo og daghan kay samad. Oo. Hemorrhage na kumbaga. So kana siya tanan, kung wala siya compassion, wala siya dako nga paghigugma sa atoa, dili na niya himuon. So muna, if you serve life, Jesus has served life, He give His life. Di ba? So ihatag po na ito ang paghigugma sa dihang mo serbisyo taog kinabuhi. Oo. Dili lang tong serbisyo lang, aron ingnon. No. Oh, it will be vain o wala na ipakapuslanan. So kinahanglan with compassion. Naayod diha ang imuhang kasing-kasing mga igsoon, ang imuhang gugma, imong ihatag diha sa pagserbisyo sa kinabuhi susama kay Ginoong Kristo. And then with obedience, again with obedience. Dili mawala ang obedience. Musunod gyud ta kung unsa ang kagustuhan sa Ginoo. And then with accountability. So kinahanglan accountable tatanan sa dihang magserbisyo ka og kinabuhi. So kinahanglan ning kinabuhi ani dili ni mulungan hangtod dili mo abot diha kay Kristo. Okay? Bisag isa or duha na siya kay nganuman importante kayo ang kinabuhi. Di ba? So mo na nag-disciple ta. So magdisipulo pud ta. Abi nimo sayon ang magdisipulo, life to life basis na siya. Ubanan nimo siya. So mo na nga serve life like Jesus. Si Jesus Christ gihatag niya ang kagalingon para sa atoa. And then kita pod sa dihang gisugot ani Ginoong Kristo, then tabangi journey these people and then journey these people with your life, with your resources. Okay? So nana sa holistic approach. Of course, kinahanglan ka and then accountable ka kung unsay gihatag sa Ginoo sa imong nga ministry. Labi na sa pagserbisyo sa kinabuhi. Oo. Ayaw gimuang nga mapandol ning kinabuhi nga imong giserbisyuhan. Imbis gi-assure nimo diha sa Ginoo na pandol magpinakalit. So dili. So kinahanglan nimo, kinahanglan ibutang nimo sa imong kaugalingon sa imong una nga accountable ta kung unsa may gihatag sa Ginoo sa toa. And then with patience. Di ba? Kinahanglan natay pasensya. Kaya ang pagdisipulo or pag-serve og life, kinahanglan taas imong pasensya. Kay gahi ra bag ulo ang mga tawo. Di ba? Parehas good nimo. Parehas pud nako. Gahi man pud tag ulo sa una. Usahay pud gani mo gawas. Ano? So kinahanglan naay pasensya. Parehas kay Ginoong Kristo, gitagaan tag taas kayong pasensya. Dili man nun tatangayan nga pakamatyan. Dili man tatangayan nga luwason. Pero giluwas ka. O di ba? Kagahi mo og ulo. Di ba? Giingnan nga ampo simba basag Biblia paminaw sa ko, di gid ka maminaw. Pero wala ka gipatay sa Ginoo. Gihulat niya hangtod nga maluto ka, hangtod nga makakaton ka og maluwas ka og naapil ka sa iyahang pamilya. So kinahanglan when you serve life with patience. Serve life like Jesus na naay pasensya. And then lastly kining with holistic approach. Okay? With holistic approach. Mayroon with the holistic approach, dili ta sige ampuan ta ka ha. Kay pastor or Brad, wala ako'y bugas. Brad, wala kay ano ba? Kay lisod kayo, pitos kayo. Sige Brad, mag-ampo ta Brad ha. Ampo ato ng ampuan Brad. I-provide lagi na sa Ginoo, ampo ta ampo. So dili lang ta sige ampo. No? As you serve life, ayaw lang sige ampo, kundi extend pud og blessing. Oh. Kay si Jesus Christ, wala lang siya nag-ampo para sa imuha. Wala lang siya nag-spend more on prayer. Siguro, kanang tibuok niya ang ministry, puro prayer, no. Nakahinumdum mo itong, gipakaon niya ang 5,000 men with 5 loaves and 2 fish. Ano, nakahinumdum mo itong naay mga tao nga masakiton, nga iyang gipang-ayo. Oh. That's a holistic approach. When he served life, wala lang niya giserbisyuhan nga kini mga tawanan ni mga luwas, kundi pati ang ilahang physical needs. Gi-provide ni Ginoong Kristo, not only just spiritual needs. When you serve life, not just only spiritual needs, but also the physical needs. Kinahanglan po nimo siya, kanang paano mahibawaan nga ang Ginoo abundansya kay ang Ginoo, pero di ka makahatag isa ka salmon man lang nga bugas iya. Nga wala siya bugas.
That's a irony, no? Nga mong maingon nga, grabe ka, dato kayong Ginoo, buotan kayong Ginoo, pero ikaw di ka kahatag. Okay? Mayroon kang, grabe kayo. Pero, wala na. Ang imuhang serbisyon niya kinabuhi, naghingalo na pod. Kanya pagkahuman, wala na, discourage nagmaayo. Tungod kay, wala kay gihimo. So kinahanglan, when you serve life like Jesus, kinahanglan with holistic approach. Parehas gani kay Jesus Christ, no? I-provide pud nato ang ilahang ikinahanglan. Pero kung kanang atimanunon pud ta, unaha sa lang sa inyo ha. Kung usa lang ang gihatag sa inyo ha, kung usa ang gi-impress again, kung usa ang gi-impress sa inyo ha, sa Ginoo sa inyong kasing-kasing, then do it with holistic approach. Okay? So remember this, kitang tanan disciple tatanan. As church, disciple, we are a disciple, and then get disciple punta, so we are also a discipler. So kinahanglan nga makit-an gyud og mahibaw-an nga kining tanan gina-disciple nato sila nga maparehas more like Jesus, not more like us, more like Jesus. So remember this, as a church, the church as a community is not a waiting room for heaven, but a sending base for the gospel. Every church as an individual is a disciple. And every disciple is a discipler. And every discipler is a missionary where God has placed them. Okay. Kung asa ka gi-place sa Ginoo, you are the missionary. Naa kay mission diha, kinahanglan nimo i-fulfill. Okay? Gisend ka sa Ginoo diha tungod kay naa kay mission. Gibutang ka sa Ginoo diha nga place tungod kay naa kay mission, and then pwede kang matawag nga missionary. Local missionary sa to ang church. Again, when you serve, when Jesus sent you, then be sent like Jesus and serve life like Jesus. Okay? So, may the good God, padayon mag-edify sa toa and mag-bless sa toa throughout this week. And then, we end this sermon, magkanta mi na pastora, mag-render mi o kanta para sa inyo. Fill our homes with your presence. You alone are worthy of our reverence. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Lord, we bow to live holy, bowing on to you only. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Staying together, praying together. In the storm we can weather, trusting in God's word. We need each other, fathers and mothers,
sisters and brothers, in harmony and love. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve